Hi 18, once again I'm KP Morales and Scape with me again with this video. And for this video, so yun na nga, alam ko matagal nyo na tong hinihintay kasi matagal ko na rin tong pinost, pero ang daming nangyari. To start with, ito na nga yung design video or design vlog ko ng SB19 pop-up store and cafe. So basically, nag-start yung idea na to sa isang comment. By the way, tinatry kong hanapin yung comment pero hindi ko mahanap. So, kung sino ka man, comment ka lang, shower out sa'yo. So maraming salamat sa idea. Sabi niya dun sa comment kasi nag-start to dun sa shirt designs. Actually sa light stick. So gumawa ako ng light stick before as fan-made. So maraming salamat sa lahat ng positive feedback. And then, ginawan ko ng mga merch or ng shirt designs, yung mga songs naman SB19. So, para daw kompleto, why not na pop-up store naman yung gawin ko? Para dun ko ilalagay yung mga merch. Diba? Sobrang brilliant ng idea. Kaya ngayon, kinuha natin yung challenge. By the way, disclaimer, unahan ko na kayo, wala po akong background sa architecture. Wala din po akong background sa interior designing. So, my background is really on events production design. So basically stage, so ilang beses ko na ito nasabi. And then mga booths for expo, ganyan, trade fairs, trade shows, yon. So basically nakuha ko yung idea ng interior designing or pagde-design ng mga bagay-bagay sa isang certain or sa certain space through booth designing. Pero wala akong formal training, hindi ako nag-aral ng interior designing and lalo na ng architecture. So wala akong idea sa right measurements and then sa stability ng structure. So wala. So by the way, so prinamis ko to. Isang matinding shower out kay Shan Kai Samarista and also to Maybelline Diaz. So maraming salamat po. By the way, nakakita ko ng reply dun sa teaser ko kagabi. Architecture siya and willing siya like ano ba yung right term? I-check, parang ganon. Yun yata yung right term. Yun, i-check. So, ngayon pa lang nagsasorry na ako. So, this is just yun nga, for pure visuals kung ano yung pwedeng maging itsura. Kasi as a konting background lang, nakapag-design ako before ng interior design for a clothing brand. So, dinesign ko yung revamp nung store design nila sa mga malls. Pero meron akong kapartner na kapartner na architect. So basically, ako lang yung nag-design kung ano yung magiging itsura. Pero kinounter-check siya ng architecture kung feasible, okay yung spacing and all, yung technicalities. Kasi yun nga, wala akong background about that. So, yung ginawa ko for that clothing brand is just the visuals, kung ano yung pwedeng maging itsura. So, for this video, so yun na nga, this is the SB19 inspired store or pop-up store and cafe. Pero basically, yung ginawa ko is para siyang naging complex na. Kasi nung ginagawa ko siya, tuloy-tuloy na lang yung idea. So, naging complex na siya. At first, store lang talaga yung plan. And then, na-inspire ako sa GD Cafe sa Jeju Island sa Korea. Yun nga, yung cafe ni GD. Kaya naisip ko, why not lagyan ko din ng cafe? Kasi para after mo mamili or habang naghihintay ka ng spot dun sa store. So, chill muna sa cafe part. Siyempre, pwedeng inspired din yung food dun ng may hotdog, ganyan, or may corn flavor or strawberry flavor na drinks and food. Pero marami na nagsasabi ngayon na baka pag natuloy daw, sobrang punong-puno, nangyari. Kasi medyo maliit yung cafe than the store. Next is for planning. So basically, wala nga akong idea sa right way or process ng pagpa-plan ng isang structure. So nag-start lang ako dito. Yan. So, nag-start ako. So, kung ano yung mga, I think, personally, mga important elements na nakalagay. So, merong shape. Ano yung magiging shape ng structure. The lighting, syempre, kailangan yon. Yung exterior design. So, yung landscaping sa labas. Interior, yung pagkakaayos ng mga elements sa loob. And then, merch area. Syempre, nandun yung mga shirts na ginawa ko. And then, yung light stick. And then, syempre, dapat may cashier kung saan magbabayad. And then, photo area, which is, yun na yung ginawa ko dun sa each. Mamaya, makikita nyo. And, yun. So, nilagay ko dito yung plotting, initial plotting, na hugis siya ng
logo na SB19. So, dun ko rin kinuha. So, diba medyo pa diamond siya. Na medyo square na rounded. Na ginawa kong rounded yung corners. Kaya naging ganun yung shape ng structure in both store and cafe. Mas maliit lang yung cafe part kasi syempre hindi naman kailangan ng cafe na super laki than the store, I think. Syempre nilagay ko din dito may branding dapat kasi syempre sinearch ko din yung pop-up store or yung store naman ng BTS sa Korea. So kumuha ko ng idea kasi wala nga akong idea kung paano siya gagawin at first. And then nilagay ko ba dito parking, pero hindi ko naman nilagay ng parking. Nilagay ko na lang ng mas maraming chairs kung para saan pwede tumambay yung mga hindi makapasok. So, yun. So mas maraming spaces for memories, for making memories. Ganon. So, yun. And then, yung next naman, so ito mas medyo detailed na yan. So, nilagay ko doon, may cafe din sa kabila, and then may store, and then may parts na. So, dito nakuha ko yung idea ng Alab. Kasi, medyo, hindi naman medyo, ang creative talaga lang nung different spaces na meron yung each member ng SB19 na in-establish nila dun sa music video na Alab. Kaya, dun ko nakuha yung part ni Josh, part ni Justin, Sejun, Stelken. And then, ano to? Hindi ka mabasa yung sarili kong sulat. Light. Ano yan? Basta yun. So, may LED walls para pwede mag-play ng, let's say, vlogs or music video na SB19 sa loob. And, yun, naglagay lang ako na kay Josh strings, kay Justin frames, kay Sejun clouds, kay Stel maze with a door, kay Ken yung box na bear. Siyempre merong hanging light. So yun. So ngayon basically dun nag-evolve yung idea kung paano ko siya binuo kasi basically meron lang ako nito. Meron lang ako ng dalawa sa pinakita ko as parang guide kung paano ko start. Pero on process, nagtuloy-tuloy lang yung parang nagtuloy-tuloy anong next, ano yung susunod, saan ako na OC. Kaya pabalik-balik ako until natapos na siya na parang na-feel ko na satisfied na ako. Kasi nung una hindi ako ganun ka-satisfied. So bumabalik-balik ako ganyan. Parang may kulang, ganun yung feeling. Ang hirap naman i-release pag ganun yung feeling kasi parang hindi ako satisfied yan. So parang hindi ako sumaya dun sa gawa ko. So yan, I think medyo napahaba na tong intro. Saka yung pag-explain ko ng concept. So let's start na. So this is, the next part would be the making of SB19 Pod and Cafe or the pop-up store and cafe. 3, 2, 1, and... So yun, so for the first part, syempre kailangan or nagsimula ako dun sa magiging shape ng mismong structure. So, nasabi ko na kanina na nakuha ko siya dun sa shape ng SB19 logo kasi diba medyo parang sa right angle, diamond siya pero pwede siyang square. So, ginawa kong ganun yung shape ng structure and then rounded yung corners. And then, naglagay tayo ng LED. So, yung mga green na makikita nyo at first, mga LED yun para alam ko na LED siya. So, yun. And then, kinuha ko yung 3D SB19 logo tapos nilagay ko sa side, pero gagawin ko siyang cabinet para hindi lang siya basta display, para may use siya. So para siyang magiging cabinet ng shirts ng mga nakaroll. So yun. So kung makikita nyo dito, yan, naglagay lang din ako ng parang second floor para pwede mag-perform na yung SB19 dun sa store. So parang naisip ko lang. And then this part, ang bilis. Ito yung connector between store papuntang cafe. So, connected siya. And then, this one, yan, start na natin yung mismong cafe. Yan. And then yung wall, syempre nung cafe, ginawa nating glass para nagpa-pass through yung natural light as well as dun sa entrance ng store. Para meron pa rin natural light kahit pa paano. And then dito na natin in-start yung different booths ng per member na kinuha natin from the Alab music video. So meron dyan yung kay Josh yung string, yung kay Ben na bear na box na black,
And then yung kay Sejun, yung may mga letter. And then kay Justin yung frames, kay Stell yung door na may maze. And then nilagyan na natin syempre ng hagdan papunta dun sa second floor kung saan pwede mag-perform yung SB19 if ever. O, diba? Sobrang taas ng pangarap. Ditong part, ito na yung sinabi ko. So, naglagay na tayo ng shirts dun sa SB19 logo cabinet na nasa wall. So, para merong use siya na parang hindi lang display. So, meron siyang use na pwede siyang lagyan as cabinet nga ng shirts. And then on this part, syempre naglagay na tayo ng mirrors. So mirrors yun. So syempre kailangan nakikita mo yung sarili mo, ganyan. Di ba pag store? So naglagay tayo ng mirrors. And then, yun. Additional racks lang for merch pa. Ulit ng shirts katabi ng mirror. And then dito na natin in-start yung kay Justin. Syempre yan, yung frames from his space sa Ala Music video. So, nag-plot na rin tayo for Stell and Sejun. Yun nasa left side kay Sejun and Stell yun. Okay, sa right side kay Ken, kay Josh, and kay Justin. And then, syempre kay Josh yung strings. So, nilagyan na natin ng strings. Tapos may mga mesh. Nilagyan ko lang ng mesh yung both sides para pwede rin din mag-hang if ever. And then, syempre kay Ken yung bare na box. So, nilagyan lang natin ng light. White light, manipis. Para hindi naman ganun ka-bare. And then, on this one, na-start natin yung roofing. So again, wala po akong idea sa stability, sa feasibility na tama about architecture. Pero yun, nilagyan natin ng roofing and then industrial light as lighting. Para makadagdag din dun sa pagiging somehow industrial ng look sa loob. Kasi more on metal, though colored. And then on this part, syempre na inayos na natin. Nagsimula na tayo sa exterior part. So naglagay tayo ng different, like yun nga, umbrellas kung parang pwede ka tumambay with your friends and make memories and chill. So yun, so naglagay tayo nun sa labas. Para yung mga gusto ng outdoor, sa outdoor. I mean sa labas sila. And then on this part, so ito na yung parang sign nung buong store na pag sa malayo, kita mo na agad. Parang sa Jollibee, parang sa McDo, parang fast food. So, sa malayo pa lang kita mo na. So, nilagyan din natin siya ng hedges na pabilog. Hedges which means parang grass-like na chairs. Ayan, nilagyan natin tayo ng chairs dun sa mga umbrellas kung saan pwede tumambay. Yung mga 18. So, naglagay na rin tayo ng puno. So, palm trees to. So, syempre, sa Philippines, maraming palm trees. So, gusto lang natin nilagay din yung feels na parang fresh and Filipino-wish. So, yan. So, ito yung sinasabi ko, naging complex na siya talaga. So, nilagyan natin ng mga pathways para pag umuulan, syempre hindi maputik. Syempre, hindi pa pag grass, may tendency na maging maputik, ganyan. So, naglagay tayo ng pathways para dun pwede lumakad kapag umuulan, di ba? And connected dun sa main na road. So, yun, naglagay lang din tayo ng logo dun sa cafe part. And then this one, syempre ito na yung mga para siya naging park. Mga upuan, pwedeng syempre upuan. And then sa labas, syempre naglagay din tayo ng LED para din pwede mag-play ng different videos. So whether it's vlog or music videos, sa labas pwede rin ma-enjoy na kung hindi ka pa 18, magiging 18 ka, o diba? Ganon. And then on this part, syempre yung door, kailangan na to and window, na dito nga magpapass through yung natural light. And then, naglagay din tayo, yun. Nilagay ko lang din na parang lighted siya na mga frames na nagkukuya-kuya na naman ako. Different frames ng name ng mga members. Sejun, Ken, Josh, Justin, Stell. And then, in the middle, syempre, SB19 logo na umiilaw din dapat. On this part, syempre, para mabuo yung feel na outdoor, parks, na naglagay tayo dun part na yun ng string lights.
And then, inayos na natin yung booth style. So, kanina nilagay din natin yung SB19. Para kung na rin nagpe-perform sa taas. And then, ito syempre yung cashier area. So, saan ka magbabayad. So, may mga cash register dyan. And then, naglagay na tayo ng clothes dun sa mga racks, sa mga cabinets. By the way, yung ibang elements ito nanggaling sa 3D warehouse. So, basically, pre-made na yung mga 3D elements. So, pwede nyo gamitin. Ipasok. So, ito yung additional chairs. Siyempre, pag pagod ka na, lalo kaming mga... Ayoko talagang nag-iikot tapos di ko alam yung hahanapin ko. So, ito additional T5 lights. Sa mga lights siya. Na mga lines. Para makapadagdag dun sa ambience. Siyempre. Or buong feel ng buong store. And then, ito additional LED. Support LED visuals. Para... pwedeng nag-flow yung visuals pag or pwedeng names or pwedeng freedom wall siya na lumalabas yung tweet ng 18 ganyan. Kasi ito rack to ng clothes. So pwede dun ihahang yung mga clothes. Aside from dun sa mga nakahang dun sa mismong booth. Mamaya makikita niyo ipapasok natin yung mga t-shirt na ginawa ko dun sa mga booths. Ayan, on this part, so dito na natin nalagay naman yung light stick naman na ginawa ko din. So syempre merong area for clothes. So ditong part, dito nakalagay yung light stick. Yung scepter na light stick. Set the scepter. Thank you sa nag-correct sa akin. It's scepter. Ayan na si Ken. So on this part, medyo nahirapan ako kasi hindi ko alam kung paano ko ipo-pull off yung mga letter dun sa space ni Sejun. Kaya ginawa na natin ang paraan. So ito na yung part na ipinapasok natin yung mga shirt designs na ginawa ko before as merch dito sa pop-up store. So yun. So makikita niyo lahat ng shirts sa different booths. So on this part, syempre kailangan din natin lighting dun sa low ceiling part. So naglagay tayo ng lighting dun para hindi madilim. And then naglagay tayo ng branding din dun sa cashier area, saka additional chairs din. And then naglagay na tayo. So nilagyan na natin this part, nilagyan na natin ng visuals, yung different LED tiles, yung mga green kanina. Para meron na silang image or meron ng itsura. Yung mga LED na sample na kunwari nagpi-play, ganyan. So, yun. So, yan. Hi, SB19. Siguro sumasayaw sila sa tuktok. So on this part, sinimulan na natin yung cafe. So naglagay tayo ng branding para pag doon nanggagaling sa kabilang side. So syempre kailangan may branding pa din na kapag cafe yung unang nakita. So makikita nila na SB19 na siya. Cafe and store. So sinimulan na natin sa branding. Syempre may counter from 3D warehouse. And then naglagay tayo ng lights na rin sa sides. And then mamaya naglagay na rin tayo ng mga chairs na pwede upuan syempre pag nasa loob ka. So again, wala tong, hindi ko alam yung feasibility. So wala tong aircon, walang CR. So just parang initial idea kung anong pwede mag-itsura. And
then yung part na yun is like Freedom Wall sa chalk. So, pwedeng magsulat, ganyan. Yun. And then, tinimik lang natin yung colors ng ibang parts. Actually, ito, medyo patapos na. So, naglagay lang tayo ng plants. Actually, done na siya. So, ito, roofing na lang ng cafe kasi wala pa siyang bubong. And then, yon. Ayan, so lighting. Syempre, kailangan din ng lighting. So, same light nung sa store para tayo yung lighting from the store to cafe. Feeling ko yung ulan, pag bumagsak doon, may ipon sa gitna. Tapos, hindi ko alam yung visibility. So, yan. So, kinapi lang natin para may mapakita kung side na nakabuka siya. So, kita mo from the outside yung loob. So, actually, ito, finishing touches na lang. So, yun. Maraming salamat sa panonood ng The Making nito. Next na yung concept video. So, yun. So, yan guys. So, nakita nyo na kung paano ko ginawa yung buong store design and yung cafe. So, yun na nga. So, merong store and then may cafe na connected. Yan, para sa mga gusto mamili, para sa gusto mag-chill, and then may area doon yung different members kung saan nakasabit yung different merch. And also, yung second floor area na kung saan pwede mag-perform yung SB19 if ever. So, idea lang naman. So, ito doon na natin. So, pwede silang sumayaw doon ng Go Up or ng All Out. Mag-perform na hanggang sa huli ng Ikako, lahat ng songs. And then, so yun, sana may nakuha kayo sa panonood ng making kung paano natin binuo yung buong store and cafe. So, for the next part, so, hi fellow 18. Welcome home to SB19 Pod and Cafe. So yun, so nakita nyo na. So nakita nyo na yung buong finished product, yung buong concept video. Sana nagustuhan nyo yung kinalabasan ng buong store design. So it was really a challenge kasi I don't have any background in architecture and in interior design. So basically, the idea only came from my
stock knowledge from my work, which is basically a different story from architecture and interior design. Pero I did my best. One thing's for sure, sumaya ako dun sa gawa ko. I'm satisfied with it. So kung may makakita nitong architect or interior designer, so feel free to criticize it. Constructive criticism. So dun sa nag-tweet, hanapin niya natin. Ayan, si @JeromeKing1 sa Twitter, sabi niya, nice nito boss. I-review ko kaya ito as architect. So yun, so guys, @JeromeKing1, so feel free. So if ever, kasi nung nag-work nga ako before for store design, so meron akong partner na architect para mag-counter check ng feasibility and all. So yun, so guys, I did my best with this design project. Sana sumaya kayo. Ginawa ko lahat talaga para ma-pull off. Kasi basically, kung ano yung nakita nyo is kung ano rin yung gusto kong makita if ever na magkaroon ng pop-up store and cafe, yung SB19, which is basically, or honestly, syempre, personal preference siya. So, kung ano yung nakita nyo is my personal preference. So, kung meron sa inyo hindi magugustuhan yung idea, so I accept all the comments, whether it's positive or negative. So, I'm very welcoming with that. So, yun. So, maraming salamat sa lahat ng naka-appreciate nito. Kahit na ngayon pa lang. Siyempre, may mga makakapanood pa next. For this design project, sana napasaya ko kayo as my fellow 18. Siyempre, this is the list that I could do as a designer, as a reactor, as an 18. Tanong ko kayo, kung maging totoo ba yun, pupuntahan nyo ba? Pupuntahan nyo ba yung store and cafe? Or anong gagawin nyo muna? Mamimili kayo or mag-order ng strawberry milkshake sa cafe? So, let's see. So, maraming salamat again. Maraming salamat sa nagbigay ng idea na to. Galing sa isang comment from my past video. Sorry, hindi ko talaga mahanap yung comment mo. And then, the SB19. Gusto ko, kung if ever naman makita nyo to, sana magustuhan nyo din. This is just a simple gesture from me to support you guys. Once again, happy 2nd anniversary. Simple gift for you guys with your milestones, with your challenges. Na syempre may mga lessons kayo natutunan and all the fresh milestones that you got within the past 2 years. So, sabi ko nga dun sa greeting na GIF na pinost ng escape room, this may be just the beginning, but one thing's for sure, we will always be right here and we will never be apart. So, to SB19, sobrang mahal namin kayo. We will be here until the end. Or kahit nga until the end. Kasi I think wala namang end. Because this bond is forever. Yes, dito ako naniniwala na may forever. Pero in general, wala forever. Joke. So yun, to SB19, sobrang thank you sa pagbibigay ng inspiration. Sa mga panahong nalulugmok tayo lahat. Sa panahong ang daming feeling natin hindi natin nakakayanan yung mga problemang kinakaharap natin. Or yun, natin. Pero looking back kung paano kayo nag-start, kung paano kayo nag-strive harder, nakaka-uplift na parang hindi lang pala ako yung gantong nakakaranas ng ganto. Nag-start din sila sa ganon, pero tingnan naman natin kung nasan sila. At sobrang deserve nila lahat na nakukuha nila. Sabi nga nila, we don't have any control what will happen next. All that we do is to enjoy the present time and make memories, earn as much lesson as you can, and apply it moving forward. So yun, so guys, ang dami ko na namang sinabi. So yun, so again, sana na-enjoy nyo, sana nagustuhan nyo yung design. So as a designer myself, so anong next natin i-design guys? So basically, may mga nakita pala ako about sa sa bracelet, sa red bracelet from Hanggang sa Huli music video. So check natin yan. And ano pa, kung may mga idea pa kayo na gusto, hindi naman gusto, or kung may idea man kayo na okay design, so let's see. Parang pangatlo pa lang to na design video ko kasi hindi masyado, pero sobrang honestly mahirap talaga gumawa ng design vlog. Yan na, I'm willing to do it with proper time. Ganon.
with proper time and proper motivation. Once again, happy 2nd anniversary SB19. And also to all the 18 watching this and will watch this. Sana nagustuhan nyo. Pang ilang beses ko na sinabi. So maraming salamat sa panonood. Once again, I'm KP Morales and skip with me again 18. See you again and bye-bye. Happy anniversary, happy 2nd anniversary SB19.